Hello guys! Kamusta kayo? Monday po ngayon. Medyo maulan dito sa amin. So nagtapon lang ako ng basura at naglakad na rin dito sa park para may konting steps ngayong araw na to. So makulimlim ngayon. Pero may mga bata pa rin naglalaro sa park. Ayan. Kita nyo, may basketball. Sa tingin ko mga Filipino-Canadian kids yan. Yun sila ang laging naglalaro dito. So ayun, continuation po tayo ng kwentuhan natin kahapon. So yung shinare ko kahapon is about sa mga adjustment ng marrying a foreigner. So yun nga, unang adjustment mo, syempre sa pagkain, kailangan ninyong mag-compromise sa isa't isa, matuto ng pagkain nila at sila din natuto ng pagkain natin. So, sa amin ng asawa ko, kasi magaling siya magluto, piniprint ko yung recipe. Tapos siya ang nagluluto ng pagkain Pilipino. Tapos, tinatry ko din na once a week makapagluto pag payagan niya ako magluto. Nag-o-offer naman ako. Yan ang ginagawa ko lang. Excuse me. Pagaling pa lang ako sa ubo. Almost 2 weeks na yung ubot sipon ko. Yung boses ko hindi pa gaanong gumagaling. Also at nag-change ang panahon from winter to spring. May na ngayon dito sa Alberta. So, ngayong araw na to, medyo umulan kaya maganda ang panahon din. Maganda sa environment para iwas sunog. So, yun na nga, going back para sa pagluluto nating kwentuhan. Sa umaga, ang asawa ko, siya ang nagpe-prepare ng breakfast. Nakahanda na yan ang pagkain, pati mga vitamins. Ganun din siya rin nagpe-prepare ng aking baon. So, nagbabaon po ako sa trabaho ko kasi hindi naman ako lumalabas. So, nagla-lunch ako sa table ko lang. Tapos, kompleto yung aking baon. Merong prutas, may chocolate, at kung ano-ano pa. Basta kompleto. Tapos, sa dinner naman siya. Sa gabi, ang trabaho ko is magligpit ng mga plato at pinagkainan or kung ano man. Minsan siya pang ang gumagawa. So yun ang routine namin ng mag-asawa tungkol sa pagkain, sa mga pagluluto. Tapos sa grocery naman, majority talaga siya ang nag-grocery. Ako lang ang nag-a-approve kung bibili or hindi. Nag-a-ask muna siya kung bibili. Tapos pag sabi ko hindi muna, yun, hindi muna namin bibilihin. So mas magaling mag-budget ng pagkain ang asawa ko kaysa sa akin. Ako, pag ako magbibili, kuha lang ko ng kuha. So siguro iba-iba ang pinagtatagpo ng Panginoon. Yung sa akin, hindi ako talagang sobrang galing magluto. Kaya binigyan ako ng Panginoon ng magaling magluto. So binibigay sa'yo yung mga para maging buo ang isang relationship na hindi lang na yung isa lang, kundi ang pag-aasawa talaga partnership. Tapos kailangan nyo lang talagang malakas kasi hindi naman lahat ng nag-aasawa is okay. May mga challenges talaga kayong pagdadaanan. Depende na lang sa inyo kung ano ang inyong reaction. Pero importante talaga may Panginoon. Kasi kung walang Panginoon, may hirapan kang mag-adjust. So ayun po. Yun ang aking continuation ng pagkukwento about marrying a foreigner. So
Mabait naman yung asawa ko. Siguro dahil na rin sa may age gap. Pero wala din naman sa age gap yan eh. Meron namang magka-edad. Pero nag-aaway din. Nasa inyo talagang dalawa kung paano nyo i-handle ang relationship. So, ayan, patuloy po tayong magkukwentuhan. So, yun nga, continuation yun ng aking pinagkukwentuhan last video ko. Tapos, sa mga pagkain muna. Ang hindi lang pala na-try pa na pagkain ng asawa ko is balot. At saka hindi mo talaga siya mapakain ng tuyo. Yun lang yun. Sumasakit talaga ang ulo niya. Sabi ko masarap at mabango. Napakabaho naman daw sa kanyang pang-amoy ang tuyo. Hindi sa pagiging maarte pero hindi lang talaga sila kasi sanay sa pagkain nating tuyo. Hindi siya gaanong palakain ng isda. More on mga meat yung aming pagkain. At saka ako sanay akong sa mga pagkain na may sabaw, lalo na't laking probinsya. Dito hindi masyadong masabaw ang pagkain, halos lahat dry. Magsusup or medyo mga lahat grill. So ayun, mag-a-adjust din yung tummy ninyo sa pagiging dry ng food. Tapos sa umaga light lang ang pagkain namin. Lunch ganun din light, medyo heavy ng gabi kasi mga 5 between 5:30 between 5 to 6 kami naghahapunan. Tapos ayan, kung kaya pa magde-dessert pa. Yan lagi ang aming pagkain. So ayan po, magkwentuhan ulit tayo sa susunod. Hindi ko alam kung ano naman ang i-share ko sa inyo. Basta sa ngayon, yan ang i-share ko sa inyo ang about sa continuation ng adjustment ng about food. Kung iba ang lahi ng asawa nyo. Kaya mag-comment po kayo kung ano naman ang inyong experience. Kung AFAM yata ang tawag na ngayon. Kung foreigner yung asawa ninyo. Kung ano naman ang mga naging adjustment ninyo. Kaya sa susunod pa, God bless everyone. Ingat po kayo. Bye-bye!